Now, in the 40 years that I've been into the survival space, I've been noticing na I've been noticing the disconnect in the prepping space. Whereas in the early or mid 1980s when I was starting out, ang una naming ginagawa nun sa Baguio was learning to adapt to bad weather, to long hikes, yung mga ganon. Meron kami dating tinatawag na survival hike which was from Baguio City to Dagupan sa Pangasinan. So medyo ang labanan doon, endurance, matutulog ka kung saan ka abutan ng gabi, and stuff like that. Inabutan na ako ng signal number 3 sa Mount Santo Tomas, where I spent at least 2 nights na wala akong tuyo na damit sa katawan. So, basa na yung suot mong damit, nahulog yung backpack ko sa bundok, nalublob sa putik. So, yung dala kong damit, yung extrang damit, wala rin silbi kasi basa din naman. Basa yung kahoy, basa yung gulay, basa yung tinapay, basa yung bigas. So, my foundation as a survivalist was built specifically in discomfort. Hindi kagaya ngayon na when I look at preppers na pag tinignan mo yung products and even the camping stuff. Kasi noon, pag nag-camping kami, ang dala namin totoong kaldero, totoong takore. Ang fuel namin, panggatong na sinisilaban ng saleng, yung tipong ganon. So, kumbaga lahat ng gamit namin, totoong gamit. So, yung walang lightweight kung tutusin. Yung mga tent na ginagamit namin, canvas. Yung mga backpack namin noon na military surplus, canvas din naman. So, bihira ang nylon na equipment and so on and so forth. You know, yun yung malaking pagkakaiba nowadays na moving around in this prepping space na everybody is preparing with comfort as the main consideration. Marami na tayong battery-powered electric fan, battery-powered cooler, compact stoves na everything is built with convenience and comfort in mind. Yun na nga lang din na yung portable electric fan na nga lang, yung blower na yun. Parang sobrang lalambot na ng mga tao ngayon. Wala nang backbone, sa lalaki wala nang bayag. Sorry. medyo medyo real talk lang, di ba? Aminin na natin, magpakatotoo lang tayo. Mga lalaki ngayon wala na rin bayag. Kaya instead of prevailing or instead of surviving in a real shit show, malamang sa malamang etong mga modern day preppers are preparing for their own disasters. Yeah. And what more can I say, di ba? Sanay sila sa lambot, sanay sila sa comfort. They live in air-conditioned homes, they travel in luxury cars, or sabi mo nang they live in a high degree of luxury. Kasi let's face it, yung mga nagpe-prep naman talaga, ito yung mga taong may kakayahan na mag-prep or may kakayahan na gumastos para sa mga prep nila. Pero for me, true survival means learning how to embrace discomfort. Hindi yan yung nag-iisip ka ng mga kung paano ka magiging komportable kapag
walang kuryente, paano ka makakakain pag wala ng pagkain, and stuff like that. But seriously, what's wrong with that, di ba? Everything, preparing or prepping for comfort is a really, really bad thing. Di ba? Paano ka masasanay sa paghihirap kung ang training mo ay nasa comfort lang? To the gravest extreme, meron pa diyang prepper or tactical guy na nagtitrain siya in full kit. Diba? Naka-body armor, naka-helmet, pero air-conditioned yung firing range. Tangina, diba? Yun ang malupit. Kaya nga ang tanong ko may air-condition ba sa battlefield? Meron bang battlefield na air-condition? Magiging komportable ka ba kapag suot mo na yung body armor mo tsaka yung ballistic helmet? I don't think so. So, what the hell are you training in an air-conditioned firing range for? Diba? Maraming mga bagay, maraming mga activities in the survival and prepping space today na sa totoo lang, or for me, walang sense. Kaya that's the reason why I'm not so popular, is because I tell it like it is. Diba? Magpakatotoo lang tayo. Yun yung isang difference ng channel na to with all the other channels in existence. Nagpapakatotoo lang tayo because imagine kung hindi mo kaya na mabuhay ng isang buong araw, or kahit sabihin mong 5 minuto na wala kang cellphone, paano na lang pag wala ng kuryente, di ba? Paano na lang pag wala ng internet, pag wala ng smartphone mo? Di ba? Kasi sa average na tao, ang survival kit niya, di ba? May mga prepper na ang unang iniimpake sa go bag ay charger or power bank. Di ba? Samantalang alam naman natin na pag nawalan ng kuryente, ang unang namamatay bukod sa tubig ay internet signal, telecommunications. Yan ang boom, down kagad yan, dalawang yan. So, what's the point na naghahanda ka ng power bank or ng una mong iimpake is cellphone charger and power bank? Siguro yung power bank for other devices, like I carry with me USB rechargeable na flashlight, diba? So USB rechargeable for tools like this, pwede sa akin yung power bank, but I'm not going to take the extra weight for nothing, diba? I'm not going to take the extra weight just so makagamit ako ng portable fan or ng laptop or I don't know, diba? Kung magdadala man ako ng power device, it will be for essential devices, diba? It will be for essentials like a flashlight or lighting or any other equipment na may silbi, diba? Or life-saving equipment. The phone, depending on the signal, is going to be practically useless pagdating ng pagkakataon. So why bother? Kaya nga sa totoo lang, hindi ko pinagpapapansin yung mga mainstream preppers kasi wala kang makikita kundi bentahan ng gamit, pagandahan ng gamit. But in reality kasi, para saan yung mga gamit na yon? Isa pa, I'm very much against the 2:1. Di ba? Ano yung 2:1 na yun, di ba? If you start thinking, or if your philosophy is redundancy, then you will end up with probably 5 of the same item, di ba? 5 kutsilyo, 5 flashlight, di ba? Kasi 2:1 eh. 1 is none, sabi nyo, di ba? Unfortunately, even the prepping culture has deteriorated into something that belongs into the modern times. Lumalala yung sense of survival ng mga tao, imbes na survival yung iniisip nila, comfort, di ba? Kaya nga I always say in my
I've always been saying that people should learn to embrace discomfort. Hindi yung it's not it's not because you go to the gym na ikaw ay magiging fit, 'di ba? It's not because you go to the firing range na ikaw ay magiging shooter. The point is, kung hindi mo siya lifestyle, if you're not used to the heat, if you're not used to thinking defensively when you carry a fire, all of your toys, lahat ng laruan na meron ka ay laruan lang yan. Diba? Pangyabang lang yan. Ego massage lang yan. Diba? Like I always say. Diba? Hindi yan yung a disaster or a shit show does not schedule itself, does not announce itself. So, hindi natin alam kung kailan tatama ang susunod na bagyo, lindol, o kung anumang sakuna. Walang schedule yan. Walang appointment, walang anunsyo. Kung ikaw ay nag-gym lang on a regular scheduled basis, then your body is fit only in the schedule. Kung sanay ka lang mag-gym pero hindi ka sanay maglakad araw-araw, 'di ba? Nagmo-motor ka or nakakotse ka papunta ng gym, then what's the point? Pagtapos mo mag-gym, kakain ka, 'di ba? What's the point? Anong panama niyan sa isang tao na mahilig maglakad on a daily basis? Walang ginawa yan kundi maglakad, bilad sa araw, babad sa init, 'di ba? Walang handheld na fan, 'di ba? Wala kayong panama sa taong ganon, 'di ba? Kasi sanay na 'yan. And kahit nakapikit yan on any given day, 'di ba? On demand, maglalakad 'yan. Hindi kagaya ninyo na nagji-gym lang kayo, 'di ba? Baka mamaya paglabas niyo ng gym, ay ang init. 'Di ba? Hindi pwede yung ganoon. Kailangan sanay na kayo maglakad kasi hindi yan yung pagbinigla mo, 'di ba? Mabibigla kayo na, uy, ganito pala ang survival scenario, 'di ba? Mapipilitan ka maglakad. Iba yung sanay ka na maglakad sa napilitan ka lang maglakad. So, take note of that. So, ngayon pa lang, kung medyo nag-iisip kayo, kung fans kayo talaga ng channel na to, then, ang iisipin nyo is preparing for discomfort, hindi yung preparing for a comfortable shit show because there's no such thing. And in all honesty, I might not even be prepared for the kind of darkness or for the kind of worst case scenario na pwedeng mangyari. I'm ready in the sense na meron na akong mga projections, meron akong mga pinaghahandaan. I walk every day, kontrolado yung kain ko. More importantly, I control my own mind. 'Di ba? Bihira akong mag-social media, 'di ba? Etc. etc. Yan yung unang papatay sa inyo. Yung nakaganon lang kayo sa cellphone. Kaya nga, pag tumingin ako sa tao, tinitignan ko muna kung may hawak sa kamay na, 'di ba? May hawak na device. Pag wala, then maybe it's a person that I can talk to. Pero kung ang tao nakatungo na lang ganyan, 'di ba? Katingin na lang sa cellphone. Wag na, oy. 'Di ba? Wag na tayong mag-usap. So anyway, medyo naisip ko lang yung mga bagay-bagay na yan. It's just a wake-up call. Sorry kung napikon kayo sa akin. But, 'di ba? Sabi ko nga, magpakatotoo na kayo, 'di ba? Kung talagang seryoso kayo sa prepping, seryoso kayo sa survival, then magpakatotoo na kayo. At any rate, that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel Raw. Real talk lang, boy. 100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.